Makakasama po natin si Attorney Nery Colmenares, abogado po ng EJK victims na naghain ng unang impeachment complaint at chairperson din po ng Bayan Muna. Good morning po, Attorney Nery. Welcome back po sa Anong Ganap. Hi, Attorney. Good morning. Hi, good morning, Christian. Good morning, Victoria, at sa lahat po ng viewers ninyo. At Attorney, ano ba talaga ang update dito po sa di umano ay ICC warrant against Senator De La Rosa at two other former police officials? Meron po ba kayong impormasyon na nakuha na meron na nga pong inilabas? Wala eh. Alam nyo, nakaseal kasi yung kung mag-issue ng ICC ng warrant, malamang isi-seal nila yon kasi based sa experience nila kay Senator Bato, pag nalaman pala maraming protector. So I think they're going to seal it. So walang confirmation yan. And anyway, yung source lang naman si Congressman Duterte na hindi rin siya sure kasi sabi niya naman from credible sources daw. Credible siguro sa kanya. So anyway, ang mas importante nga doon sa isyong ito ay ang panawagan ng mga kaanak ng biktima. Matagal na yun, years ago pa yun, na sana yung mga responsible sa deaths ay ma-issuean na ng warrants. No? Kung matingnan nyo, may 8 pangalan na minensyon ng ICC other than President Duterte. At syempre nandun si Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. And of course, may marami pa. In fact, nabanggit doon sa DCC, document containing the charges, not only the 8 names, but may sinabi pang the regional, provincial, and city police chiefs. So yung mga head ng PNP ay pwedeng magkaroon din ng warrant, katulad ng mga regional generals nila, kumbaga. So we don't know yet. Walang confirmation. And I'm sure kung may warrant of arrest man yan, ay ipapatupad yon ng pasikreto. Kasi masama ang karanasan ng ICC doon sa nangyari kay Senator Bato. Opo, di ba pa ang lumalabas nga po nun ay November 2025 pa issued yung warrant. Pero dahil confidential siya, kinailangan ng, kumbaga nagulat na lang tayo nung biglang lumabas yung document itself last month. So merong ilang buwan na naging pagitan doon at we don't know kung paano na iproseso yon, kung nakarating ba yun agad sa gobyerno o kung paano hinandle yon ng ating mga ahensya ng gobyerno nung time na nakarating na sa kanila. So ganun din po ba yung inaasahan natin na maaaring maging senaryo para sa iba pang tinutukoy po na co-accused or co-perpetrator ng dating Pangulo? Well, malamang, no? Malamang kapareho din yon na i-unseal yon pero on the moment of the arrest, no? Doon natin malalaman yon, which is good. Itong sa mga korte natin dito nakakaligtas minsan ang mga top rank na mga kung sino-sino, mga corrupt at mga drug, mga gambling lords Kasi may leak May leak palagi yan May warrant ka, so tatago na. Pero kung pansinin niyo, ang kakaiba lang sa panahon ni President Duterte at ni panahon ni Senator De La Rosa, ang nag-implement noong kay Duterte was the PNP. Yung kay Senator De La Rosa was the NBI. So palaisipan talaga at dapat imbestigahan kasi ang sources na naman ni Congressman Duterte dito ay yung mga PNP officials, dating PNP officials. But ako I'd like to forward this na na merong kakutsaba sila Senator Bato at ang mga Duterte sa mga PNP officials. So dapat imbestigahan yon ng PNP. Kasi paano na hindi nyo mahuli-huli, hindi nyo nahuli si Senator Bato de la Rosa for many months bago noong nangyari sa Senado, si Senator de la Rosa kilala ng lahat, pati patrolman Yung ibang mga wanted nila, posibleng hindi nakilala ng lahat na pulis yun. Pero si Senator De La Rosa kilala ng halos lahat ng pulis, halos lahat ng otoridad, NBI, lahat yan. Military intelligence, lahat yan. Pero bakit hindi siya mahuli-huli? So dapat imbestigahan ng gobyernong ito sino ba yung mga PNP officials dati man yan o current na nagkakutsaba at nagtatago kay Senator Bato, who is now considered a fugitive from justice, at may karampatang penalties yung mga ganong klaseng action ng mga PNP officials na ito. Sir, balikan ko lang yung doon sa tagal nung paglalabas or pagsasapubliko ng warrant. Bakit ganun
katagal? Kung November, yung sa kaso ni Senator De La Rosa, November pa in-issue, pero May lang sinerve? Bakit hindi agad-agad? Well, ang isang posibleng dahilan dyan, kasi syempre gusto nila, kaya nga nakaseal yan, kasi gusto nila mahuli, no? At kung may hindi yan, kung binukas na nila kaagad yon, o di baka makatakas nga naman. Alam nyo, ang mga kinakasuhan kasi sa ICC, ay yung mga top officials talaga. Hindi ang ICC nagbabother masyado sa mga sarhento eh. Presidente, Prime Minister, o mga generals eh. So hindi basta-basta ito. Kaya unlike ordinary, kumbaga criminals, mahigpit ang ICC sa confidentiality. So minsan tumatagal yan until and unless na alam na nila kung saan. For example, Bato de la Rosa. Nung nalinig niya or may nagsabi sa kanya na ako naman, I think galing din sa PNP yon na nagsabi sa kanyang may warrant siya, nagtago siya eh. So hanggat hindi maklaro kung saan siya, hindi mo na yan in-unveil ng ICC. So napaka-natural noon. Kaya ang tagal niyang nagtago, lumabas lang siya noong boboto lang siya kay Senator Alan Cayetano. So parang lumabas lang si Bato para bumoto eh, tapos tumakas ulit eh. So maingat sila doon. So it will take time. Si Senator Bongo, hindi naman siya nagtago, so unlike Bato, so posible kung may warrant siya, hindi ganun katagal ito. Kasi wala naman siyang sinasabi na magtatago ako eh. Na-link na siya previously sa maraming mga testimonies ng ilang mga kasama nila dati at presumably kung may warrant because of those, katulad ng sinabing siya ang conduit ng funding sa drug war, kung may warrant of arrest man dyan, ay I'm sure hindi yung tatagal katulad ni Bato de la Rosa kasi nagtago si Bato de la Rosa. At kumusta po ang EJK, ang pamilya ng mga EJK victims nga po, Attorney Nery, after nitong pasabog bang masasabi o nitong pahayag ni Congressman Pulong na baka nga maaresto na po sila Senator Bongo? Ang mga pamilya ng biktima, maliban sa matagal na nilang hinihingi yung yung warrant of arrest dahil 2017 pa pinatay yung kaanak nila, 2018 na, halos 10 taon na. Natuwa sila na may mga ganung balita, although of course nakita naman nila may warrant na nga si Senator Bato, nakatakas pa eh. So hindi sila ganun ka overjoyed kasi hanggat hindi mahuli yan at makulong, hindi pa rin nila maaninag yung hustisyang hinahanap nila. Pangalawa, yung trial kasi ay November 30 na. So we're hopeful naman lahat na before that time ay mahuli na yung mga ilan sa mga responsable at tingin nila gumawa ng karumal-dumal at walang awang pagpaslang sa kanilang kaanak. So they're very hopeful although cautious naman sila kasi nagulat nga ang lahat na ganun kasimple na lang, arestuhin na lang, nakatakas ba si Senator Bato. At syempre, ang panawagan nila, mag-issue na ng mga warrants at immediately execute ang mga warrants at isurrender na ang mga ito doon sa ICC. How should the Senate act on this, attorney? Kung sakali lang po na talagang meron ng arrest warrant at meron na naman pong isang senador ang masasubject to that warrant kasi pinanggagalingan po natin yung nangyari kay Senator De La Rosa na that time na talagang confirmed ng merong arrest warrant ang ICC laban sa kanya, pinrotektahan po siya ng Senado under the leadership of then Senate President Alan Peter Cayetano. And this time po na meron tayong bagong Senate President with Senator Sherwin Gatchalian, ano siguro ang responsibility nila when that situation happens na meron na po talagang arrest warrant kay Senator Bongo? Well, they should not, of course, protect the fugitive. Crime against humanity ito. Ito yung kakaiba dito eh. Malalang krimen ito. Hindi lang ito krimen na ginawa sa isang tao, krimen ito na ginawa sa sangkatauhan. Kaya definitely hindi dapat proteksyonan. Lampas naman na siya sa constitutional limited immunity. More than 6 years ang penalty dito. Kaya dapat hindi siya proteksyonan. Pangalawa, yung service ng warrant, actually
walang batas kasi na nagsasabing hindi pwedeng ma-serve ang warrant sa Senate. In fact, ang term dyan ng mga senador dati ay institutional courtesy. Pag institutional courtesy, ibig sabihin nakikiusap ang mga senador na i-respect nyo ang institusyon. Pero ganun lang yan, Christian, Victoria, nakikiusap ka eh. Pag sinabi naman ng mga kapulisan, halimbawa, na sige, maging courteous kami, pero isa-serve namin ang warrant sa loob ng Senado, hindi masiserve talaga yon. Ang hirap naman mag-ano dito double standards. Ang panahon nila Trillanes at nila Senator De Lima, in-implement yon sa Senado. O hindi ngayon, panahon naman na, nung panahon ni Duterte, ginagawa niya yon. Ngayon, wala na siya sa poder, hindi pwedeng gawin. Mahirap naman yon. Ang ordinaryong tao, katulad natin, may warrant of arrest tayo, pupunta tayo sa Senado, hingi tayo ng protection. Protectionan ba tayo? Hindi. Sabihin niya, hindi ka naman senador eh. Ay, ang hirap naman nun. Meron kayong standard para sa senador, may standard kayo para sa ordinaryong tao. Yung ordinaryong tao nga eh, kami dapat yung, kumbaga, siniserve yun. Di ba? Kasi you're the representative of the people. And now this is a crime against the people. And you're protecting the accused from the people you're supposed to serve. So, I don't expect the Senate is going to give protective custody, especially since malinaw naman ang batas. Nakalagay naman doon na pwedeng isurrender ang isang akusado ng crime against humanity sa ICC or sa foreign tribunal. O malinaw naman na may duly constituted authority yung nagsiserve. O mabuti kung sino-sinong hindi mo kilala na kasibilyan. Ito sinasabi kung sino sila. So the Senate has no authority, power, or in fact right to protect any senator from the execution of a warrant of arrest. Pero kasi sir, yung iba hindi kinikilala yung batas Yes. na nagsasabing pwede nating isurrender sa foreign court yung ating mga tao. Ito yung Ang sinasabi lang nila local. RA 9851. Okay. Ang sinasabi Yes. nila, local lang ang pwedeng mag-aresto. Eh, yung kala Trillanes, former Senators Trillanes and De Lima, local court yun. Well, ito na nga ang problema nila kasi ang nakalagay lang naman, no warrant shall issue except upon probable cause issued by a judge. Wala namang sinabing local judge. Pangalawa, may batas na nagsasabing pwedeng foreign judge, di ba? So, pumirma pa tayo sa Rome Statute and we're under obligation. Nakalagay naman yun sa Article 127. Kahit umalis ka na, basta kung ang krimen ay nangyari before ng withdrawal mo, di talagang i-execute yon. So, sa akin, alam nyo lahat naman ng taong may arrest warrant. May question ka sa warrant mo, syempre, mali spelling yan, mali address, hindi totoo yan, hindi ganito. Marami ka naman, ang sasabihin na naman ng pulis, o sige, i-challenge mo na lang sa korte yon, pero for now, hulihin ka. Hindi pwedeng lahat ng tao na siniserve ng warrant ay magrereklamo dahil may defect yung warrant na yan, hindi naman yan issued legitimately, hindi na siya hulihin. Hindi ganun ang patakaran sa lahat Lahat ng inaaresto ng pulis na ordinaryong tao, kahit may reklamo ka pa, ang sabihin sa'yo, o di pumunta ka sa korte, pero for the meantime, may warrant ka. Of course, after you're arrested, you can challenge it in the court. Ganun naman ang batas natin eh. Kung isubmit ka na sa judge, gusto mo mag-file ka ng kung motion to quash mo the warrant, etc. O di sa'yo yon. Pero hindi pwedeng gamiting dahilan. Kasi otherwise, kung ganun pala yung dahilan, o di ito lahat na lang ng maaresto sa Pilipinas, may sasabihin sila na defect sa warrant, di wala nang ma-execute na warrant, porket may question yung ang akusado doon sa warrant na yon, hindi na muna i-execute pending the resolution of his or her question. Mahirap yon. Wala nakalagay na ganun sa batas. The law says, pag may question ka sa legitimacy ng warrant, huhulihin ka muna, but you go to court and i-challenge mo yun kung gusto mo, depende na yun sa korte. Otherwise, wild west tayo dito. Walang rule at walang order. At pangalawa, ang masama pa, may rule at order para sa ordinaryong tao, may rule at order pala para sa mga big time, mga mayayaman, malalakas, mga senador. Hindi pwedeng gano'n ang batas sa Pilipinas. Dapat patas at pantay-pantay. Attorney, balikan ko or punta ako doon sa kaso ni former President Duterte. Sa June 23 po, yung second status conference, ano po ang mangyayari doon? Well, karugtong lang yun ng una
Malamang na mangyayari naman doon ay of course yung pag-submit nila ng mga briefs na hinihingi ng korte. Pwede nilang ilista na doon, but I'm sure the defense would really ask for that, na ang sino bang mga witnesses, gaano katagal mag-testify, kailan yung petsa. Parang pre-trial siya sa Pilipinas. Tapos kung may stipulation of facts naman, may mga bagay na hindi na kailangan i-try sa court, di ba? May mga bagay kasi na in pampatagal lang ba, hindi naman kailangang i-prove sa court. Halimbawa, si President Duterte mula 2016 to 2019. O, hindi naman siguro kailangang pagdebatihan yon. So may mga facts na stipulate nila para hindi na maging mahaba sa korte. Ang ano naman ito, itong mga conference hearings na to, ay para lang maayos at mabilis, no? Kasi pag nagsimula sa November 30, tuloy-tuloy na yan. Weekly yan. Hindi yan kapareho sa atin na pag mag-reset si judge, 3 buwan, 4 na buwan. No, 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 no. Doon, itutuloy-tuloy nila yan. At kaya nila inaayos ngayon dito. So I'm sure ang mga listahan ng witnesses, gaano katagal mag-testify, anong sasabihin niya, at pwedeng sabihin doon ng korte, o kung 100 man yung ka-witness, ay yung mga corroborative lang, tanggalin nyo na yan. Yung isasabihin niya lang naman yung sinabi nung una. O yun ang mga expected na mga pag-uusapan dito sa second conference hearing.